Ay naku Mary, tumahimik ka nga. Hindi ka nakakatulong. Reklamo ni Mare. Dahil sa tagpong iyon ay napagdesisyon na ni Dominic na huwag nang magtagal pa. Pinayagan naman agad ito ni Mare. Nagpasalamat pa siya sa binata sa paghatid nito sa kanya. Nang tuluyan na itong makaalis, tsaka lang nila pinagpatuloy ang pag-uusap. Ano na? Bigyan ba natin ng leksyon ang doktor na iyon? Tanong ni Mary. Anong klaseng leksyon ba? Tsaka sigurado ka ba talaga? Kinumpronta mo yung tao? Baka mamaya mali ka lang ng pagkaintindi. Usisa ni Marie kay Maria. Kailangan ko pa bang tanungin? Kita ng dalawang mata ko kung paano siya sunggaban ng halik ng babae. Unang araw ng OJT ko sa ospital nila nang bigla siyang lapitan ng babaeng mukhang clown. Asos, mukhang clown. Kung makaselos, wagas. Bakit naman kasi doon mo pa napiling mag-OJT? Tanong ni Mere. Parang tanga ito. Ayaw mo yatang mabisto na may ibang babae ang William na yon. Bakit? Ikaw ba babae niya? Gigil na tanong na pabalik ni Marie kay Mere. Tumahimik nga kayong dalawa, hindi kayo nakakatulong eh. Reklamo ni Maria. May naisip na kalokohan si Mere, kaya niyaya niya ang dalawa na lumabas ng kanilang bahay. O, saan naman tayo pupunta? Takang tanong ni Mare. Wala, tulungan nating mailabas ni Maria ang sakit na kanyang naramdaman. Sagot ni Mere. Paano? Kunot noong tanong ni Mere. Wala sa sariling nakasunod lang si Maria sa kanilang dalawa. Si Maria ang nagmaneho ng kotse. May kanya-kanya naman silang sasakyan at may driver din. Marunong din silang magmaneho para kung sakaling mag-day off ang driver at may lakad sila, ay hindi sila mahihirapan. Wala silang ideya kung saan sila dadali ni Mare. Hanggang sa mapagtanto nila, napatungo sila sa kanilang asyenda sa probinsya. May 5 oras ang biyahe patungo roon. Kaya nagtaka ang dalawa kung bakit doon sila balak dalhin ni Mary. Ano ba kayong dalawa? Matagal na rin tayong hindi nakauwi sa probinsya nila Lola Imelda. Pagkakataon na natin ngayon, maniwala kayo. Mag-i-enjoy kayo kapag naroon na tayo. Wika ni Mary. Makalipas ang ilang oras ay narating nila ang nasabing asyenda. Malaki ang ipinagbago nito sa dati. Dahil mas lumawak at naging luntian ang kanilang mga pananim. Marami na mga punong kahoy na noong huling dalaw nila ay maliliit pa. Ngayon ay nahihirapan na silang mayakap ang puno dahil sobrang laki na. Nandito na tayo. Ano naman ang gagawin natin dito? Tsaka siguradong magugulat ang caretaker ng ating rest house dito. Tsaka ng asyenda, wala man lang abiso na darating tayo. Reklamo ni Maria. Hayaan mo na, hindi naman tayo magtatagal dito. Maglalabas ka lang ng sakit ng loob ng maibsa naman. Sagot na Mary. Hindi na umimik ang mga ito, kundi sumunod na lamang sa kung anong gustong gawin ni Mary. Doon ang tungo nila sa masukal na parte ng gubat. Isang forestal at virgin forest na pag-aari ng gobyerno. Hindi na iyon sakupan ng kanilang lupain, ngunit hangganan na iyon ang kanilang lupain. Oh, anong gagawin natin dito ngayon? Tanong ni Maria nang makarating sila sa isang batis. Sabay silang tatlo na umupo sa isang nakausling malapat at malaking bato na hugis parihaba. Ani may sinadyang hubugin upang gawing mesa para sa picnic. Hindi ba't kaya mong lumikha ng apoy gamit ang iyong isipan? Ang kay Marie, kaya niyang utusan ng tubig. Sa akin naman ay hangin. Tamang-tama. Buong buhay natin hindi natin ito nagamit na napagana ng maayos.
Ngayon natin paganahin. Walang makakita sa atin dito, kaya walang dapat na ikatakot. Litanya na Mary. Bakit mo naman naisip yan? Tanong ni Maria. Wala, gusto ko lang na malibang ka at malimutan mo naman iyang problema mo sa Doc William na yon. Sige na, dito mo na ilabas lahat ng galit mo. Utos pa ni Mary. Biglang tumahimik si Maria. Tila ba nagpo-focus ito at ilang saglit pa ay may namuong apoy sa mga balintataw nito. Yan, sige lang, ilabas mo. Ensayo na rin dahil hindi natin alam kung kailan tayo mapapalaban sa masasama. Saad ni Mary. Anong mapapalaban, Mary? Tanong naman ni Mary. Sa mga masasama nga, halimbawa, mga hold-upper o di kaya ay sindikato. Kailangan nating maging handa palagi. Paliwanag ni Mary. Nakuha naman ni Mary ang ibig sabihin ni Mary. Ngunit hindi pa rin sang-ayon si Mary sa pinagagawa ni Mary. Tuwang-tuwa naman si Maria na pinaglalaruan ang kapangyarihan na taglay niya. Walang pakialam si Maria kung masusunog man ang bawat matatamaan ng kanyang ibinabatong bola ng apoy mula sa kanyang kanang palad. Ingkantad siya niya ata to. Si Marie naman ay pumapatay ng mga apoy tuwing lumalaki ito. Gamit ang kanyang isipan ay kaya niyang kontrolin ang tubig saan man ito galing. Lumilikha rin siya ng bolang tubig at binabato iyon sa mga apoy na mula sa kamay ni Maria. Tuwang-tuwa si Mary habang pinagmamasdan ang mga natatanging kapangyarihan ng kanyang mga kambal. Walang alam ang kanilang mga magulang sa kapangyarihan na taglay nila. Patagaw lang din nila itong ginagamit simula noong madiscover nila na may taglay silang kapangyarihan ng bawat isa. Tama na yan, Maria. Baka mamaya may nakabantay na diwata ng gubat. Baka maparusahan pa tayo dahil sa mga pinagagawa mo. Kausapin mo si Doc William. Hayaan mo siyang magpaliwanag at ang malaman mo ang totoo. Saad ni Marie. Ngunit umiling lang si Maria. Sinabi niya sa kapatid na isang beses lamang siyang maging tanga. Sapat na sa kanyang nakikita sa mga mata. Kaya walang magawa si Marie kundi ang hayaan na ito. Pati pambabato nito ng apoy ay hinayaan na lang din nang mailabas nito ang sakit na nararamdaman sa dibdib nito. Marami-rami na rin nasirang pananim sa mga sandaling iyon. Nang may biglang lumutang na imahe ng isang babae na may hawak na sitro. May korona na makukulay na bulaklak at damit ay aning may pinagtagpi-tagpi mga sariwang dahon ng punong kahoy. Anong ginagawa niyo mga lapastangan? Tanong nito. Biglang napatigil si Maria sa kanyang ginagawa. Pareho silang tatlo na nagulat. Alam niyo bang may kaparusahan ang ginagawa niyong ito sa kalikasan? Tanong ng diwata sa kanila. Paumanin ka, mahalan. Nadala lang ako ng aking emosyon. Saad ni Maria. Kasalanan mo to, Mary. Kung hindi mo ba naman ako dinala dito at pinilit na ilabas ang kapangyarihan? Bulong ni Maria. Pasensya na. Gusto ko lang na kahit papano ay maibsan ang bigat ng iyong loob. Sagot naman ito. Huwag na kayong magbulungan pa. Magpaliwanag kayo sa inang rena ng kalikasan. Nito, sabay ikot ng hawak nitong sitro, paharap sa kanila. Ilang sandali pa ay nagdilim ang buong paligid sa kanila. Nang buksan nila ang kanilang mga mata, ay nasa isang kaharian na sila. Napunong-puno ng mga makukulay na bulaklak ang paligid. Nagtaka sila at naitanong sa diwata kung ano ang lugar na pinagdalhan sa kanila. Nandito kayo sa ikalawang dimensyon at alam ko na hindi lingid sa inyo ang daigdig naming ito. Sagot ng inang Rena.
Paumanhin po, kamahalan. Humihingi kami ng despensa sa aming maling aksyon. Sabat ni Maria. Hindi madadaan lahat ng panghihingi ng despensa. Kailangan yung pagbayaran ng ginawa nyo. Giit ng Rena. Para nyo ng awa, sabihin nyo lang kung anong pwede naming gawin. Handa po kaming sumunod sa mga utos nyo. Wika ni Mary. Sa aming batas, kapag nagkasala ay makukulong sa kadilim-dilimang sulok ng mundo. Hindi na kayo makakakita pa ng liwanag kahit kailan. Kahit magsisisi man kayo, ay wala nang silbi. Dahil hindi na kayo makakalabas doon kailanman. At dahil dugong mortal kayo, mamamatay kayo doon sa gutom. Immortal lang ang mananatili roon ng mahabang panahon. Paliwanag ng Rena ng kalikasan. Ano nang gagawin natin? Hingi tayo ng tulong sa mahal na amang hari na si Lolo Argos. Bulong ni Marie sa mga kambal niya. Pero sigurado akong pagagalitan tayo ng lolo. Sagot ni Mary. Kasalanan mo naman. Ideya mo to, diba? Kaya tawagin mo sa utak si Lolo. Dali, bago pa tayo ipapadala sa walang hanggang kadiliman. Saad ni Maria. Agad namang tinawag ni Mary si Haring Argos gamit ang kanyang isipan. Wala pang 5 segundo nang bigla itong lumutang sa kanilang harapan. Mga apo, anong nangyari? Mukhang may takot sa boses mo, Mary. Bakit kayo naparito sa aming daigdig? Mukhang naligaw pa kayo ng pinuntahan. Saad ng hari. Haring Argos, mga apo mo pala ang Tres Marias na ito. Wika ng Rena. Rena Adela ng kalikasan, ipagpaumanhin mo na kung naligaw man ang aking mga apo. Bilang abuelo ng 3 ito, ipinapaabot ko sa inyo personal ang panghingi ng paumanhin sa nasayang niyong panahon. Litanya ng hari. Mali ka, Haring Argos. Hindi lang oras ko ang sinayang ng iyong mga apo. Anong ibig mong sabihin, mahal na Rena Adela? Malaki ang pinsala na idinulot ng iyong mga apo. Sinira nila ang mga punong kahoy na siyang tirahan ng ibang elemento na sakop ko. Napatitig ng matagal ang hari sa 3 apo. Napayuko ang mga ito dahil sa hiya at takot. Kalmado lamang ang Rena ng mga diwata. At hindi naman lubos na bahala si Haring Argos sa pwedeng gawing parusa ng Rena. Dahil kilala niya itong mabait. Nahihiya lang siya para sa nagawa ng 3 apo. Hindi niya kilala ang mga ito bilang tuso at mapanira sa kalikasan. Pinalaki ang mga itong mabait at profesional. Anong nangyayari sa inyong mga bata kayo? Pinahamak niyo ang ating lahi. Saan na napunta ang pinag-aralan niyo sa mundo ng mga tao? Kayo pa mismo ang umubuso sa kalikasan. Alam niyo naman, di ba, na tirahan ng mga elemento ang naglalakihang puno na nakatayo sa kahit saan man sa mundo ng mga mortal. May bahid ng galit sa tono ng pananalita ni Argos. Patawarin mo po kami, abuelo. Ako po ang may kasalanan. Sa kagustuhan ko na maibsan ang nararamdamang bigat ni Maria, inutusan ko siyang ilabas ang nakatago niyang kapangyarihan. Hindi ko na naisip pa ang mga elementong nakapaligid at naninirahan sa mga punong aming nawasak. Pahayag na Mary. Kung ganoon, harapin niyo ang mga kaparusahan para sa inyo. Desisyon ng hari. Mahal na Mari, abuelo namin, papayag kang ikulong kami sa madilim na sulok ng mundong ito hanggang kami ay mamatay. Tanong ni Marie. Napatingin si Argo sa mahal na Rena. Hindi nito akalaing iyon ang maging kaparusahan ng nagawa ng kanyang mga apo.
Kinausap niya ng maayos ang Reyna. Nagpakumbaba siya rito na siyang hindi niya ginawa buong buhay niya. Alang-alang sa mga apo, sigurado kasi siyang mas masasaktan ang mga magulang, lalo na ang ina ng tatlo na si Criselda. Ibang damdamin ng mga mortal kaysa katulad nilang immortal. Kaya una niyang isa na lang alang ang mararamdaman ni Criselda. Oras na malaman nito ang nangyari sa mga anak. Sige, pwede kong babaan ng parusa. Pwede nga rin siguro na isa sa mga triplets na iyan ay payagan mong maikasal sa aking anak na binata. Nang sa ganun ay wala nang dapat pang problemahin. Natahimik si Argo sa sinabi ng Reyna. Sa lahat ng bagay, pinakaayaw niya ang pangimbusukan ng sariling damdamin ng isang tao. Apo niya ang tatlo, ngunit hindi pumasok sa utak niya na ipagkasundo ito sa kahit na kanino o saan mang kaharian na may mataas at malakas na kapangyarihan. Maging ang mga anak niya ay malayang makapamili ng mga gusto nitong maging kasama sa buhay. Ano na, Haring Argos, madali naman akong kausap. Pukaw ng Reyna. Lolo Argos, wag naman. Pagmamakaawa ni Mare. Ang mabuti siguro, pauwiin mo na ang aking mga apo. Tsaka na natin pag-usapan ang mga bagay na iyan. Utos ni Argos. Medyo nag-alinlangan pa noong una ang Reyna. Ngunit sa huli ay pumayag na rin ito. Kayong tatlo, sa susunod, bago kayo gumawa ng kalokohan, pag-isipan niyo muna kung wala bang kaparusahan ang inyong gagawin. Paalala ni Argo sa mga apo, bago ang mga ito tuluyang pinabalik sa mundo ng mga tao. Kung saan sila kinuha ng diwata, ay doon rin sila binalik. Ang pinagtataka nila ay wala na roon ang kanilang kotse. Kailangan pa nilang maglakad patungo sa rest house. May 1 kilometro din mahigit ang layo ng nasabing bahay. Kaya pareho silang nakasimangot dahil hindi sanay sa lakarin ng ganon kalayo. Ito ang napala natin sa katangahang ginawa natin eh. Pareho man lang tayong hindi nag-iisip ng kung anong maging resulta ng ginawa natin. Wika ni Maria. Kasalanan ko naman talaga, pasensya na kayo. Saad ni Mere. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Kasalanan nating tatlo. Pwede naman kasing hindi gawin kung tutuusin. Kaso ay pinairal din ang katangahan. Wika ni Maria. Tama, kaya wala nang sisihan. Matuto na lang tayo dapat. Kasalanan din naman talaga natin. Nasira kaya ang likas na kalikasan. Nakakakaba lang. Sino kaya sa ating tatlo ang ipagkakasundo sa anak ng Reyna? Tanong ni Mare. Ay, hindi pwedeng ako. Paano na lang si Dominic? Hindi ko pa nga siya nasagot sa panliligaw niya sa akin. Ikukontrata na ako sa Immortal. Ayoko. Sagot ni Mere. Ay, mas lalo naman ako. Kasasagot ko lang kay Diyos. Tapos paghihiwalayan agad kami. Abay, mababaliw ako niyan. Mahal na mahal ko si Diyos. Sabat ni Mare. Oo na. Tumahimik na kayo. Ako naman ang sumira sa kalikasan eh. Ako naman yung nanggulo. Lalong ako ang niloko ng taong minahal ko. Kaya ako na lang. Ako na. Naiiyak na wika ni Maria. Natahimik ang dalawang kambal at nagpalipat-lipat ang tingin. Natigilan silang dalawa at halos kinayumos rin ang dibdib ng makitang umiiyak si Maria. Ano yun, double kill? Nasaktan ka na nga, ipanagkasundo ka pa. Aba hindi pwede. Hahanap tayo ng paraan. Kailangan nating lusutan ang bagay na ito, saad ni Mare. Tahimik silang naglalakad palapit sa hideout. Nasa 100 metro na lang ang layo niyon. Nang nakalapit na sila, ay doon lang nila napansin ang kotse ng amang si Sapiro. Kapwa sila napaiyak.
Hindi nila alam kung saan anong dahilan. Mas lalo silang naiyak nang makita ang ina na palabas ng bahay at sasalubong sa kanila. Mama! Halos sabay nilang sambit. Mga anak, anong nangyari? Anong ginawa niyo? Tanong ng kanilang ina na halos hindi maimpinta ang muka. Alam nilang may alam na ito sa lahat ng nangyari. Kayang makipag-usap ng kanilang ama sa kanilang lolo Argos gamit ang isipan. Kaya hindi malayong nagsumbong na ito sa lahat ng nangyari. Hali kayo sa loob. Kayong mga bata kayo. Bakit ba kayo napunta dito nang walang paalam? Ikaw, Maria, kung saan-saan kayo nahanap ni William. Alam mo bang kumatos ngayon yung tao? Litanya ni Sapero. Ano po? Gulat na tanong ni Maria. Noong araw na nahuli mo raw siyang may kasamang babae. Hindi mo man lang inalam kung sino ang babaeng iyon. Kwento ni Sapero. Kailangan ko pa talagang alamin, Papa, pagkatapos ko silang mahuli na naghahalikan. Naghahalikan ba talaga? Malamang. Magkadikit eh. Hawak pa nga ni William ang mukha ng babaeng iyon. Kung namukhaan ko lang talagang babaeng iyon, lagot siya sa oras na magkasalubong kami sa ibang pagkakataon. Gigil na wika ni Maria. Sobra-sobrang selos naman yan, anak ko. Kambal ni William yon. Napuwing kaya hinipan niya. Iyon ang nakita mo na agad mong tinakbuhan. Natameme si Maria matapos marinig yon. Alam niyang may kambal din si William at babae. Ngunit ang pagkakaalam niya ay nasa Amerika ito. Paktay na. Nagsimula siyang mataranta. Tatakbo na sana siya para puntahan ang nakaparadang kotse. Ngunit mabilis siyang nahawakan ng ama. Saan ka pupunta? Ayan tayo eh. Kaya tayo napapahamak dahil agad-agad nagdidesisyon. Hindi ka pwedeng magmaneho kung ganyan kagulo ang utak mo. Baka ikaw naman ang mapapahamak. At saka, magpahinga muna kayo. Pagod kayo, anak. Lalaanin mong katawang lupa kayo. Mas malaking porsyento ang pagiging tao nyo. Kaya kailangan nyong ipagpahinga ang inyong mga katawan. Mahabang paliwanag ni Sapero. Pero Papa, kailangan kong puntahan si William ngayon na. Maria, baka hindi ka rin makakapasok sa SCU. Galit sa iyo ang kanyang kambal. Ikaw ang sinisisi sa nangyari kay William. Paliwanag ni Criselda. Ako? Bakit ako? Teka lang, ilang araw na ba kaming hindi nakauwi? Tanong pa rin ni Maria. 1 linggo na kayong hindi nakakauwi, anak. Kaya nga nag-alala kami sa inyo. Si Papa Argos ang nagpadala sa amin ng mensahe kung anong kinahinatnan ninyo at kung bakit kayo napunta sa kabilang daigdig. Hindi sila nakasagot sa paliwanag ng kanilang ina. Bagkus ay nagkatinginan lang. Si Maria ang siyang sobrang naguluhan at halos gusto nang liparin ang lungsod. Kasalanan din naman ito ng kambal niya eh. Kung hindi sana ganun ang posisyon nila edi sana hindi ako nang hinala. Kasalanan mo pa rin, Maria. Sabi ko naman sa'yo, alamin mo. Matigas din ang ulo mo, mataas ang pride. Kaya ayan katuloy ngayon. Tsaka kawawa si William. Saad na Mary. Oo na, kasalanan ko na. Lahat na lang kasalanan ko. Bakit parang wala na akong nagawang tama? Inis na tanong ni Maria sa kanyang sarili. Nilipitan siya ng ina at niyakap. Inalaw siya nito at pilit na pinapalakas ang loob. Alam mo anak, ganyan talaga ang buhay. May mga inaasahang darating na pagsubok na hindi natin inaasahan. Minsan mabigat, minsan naman sakto lang. Pero dapat nating alalahanin na bawat pagsubok na dumadating sa atin, mabigat man o hindi, malaki man o maliit,
Yan yung mga bagay na nagpapatibay lalo sa atin upang harapin ang bukas. Dito rin tayo matututo sa mga bagay-bagay. Kaya huwag mong sisihin ang sarili. Saka lalong huwag mong sisihin ang Diyos ha, sa mga nangyayari sa iyong buhay. Kaya niya binigay sa iyo ang pagsubok na iyan. Dahil may nakahanda siyang malaking gantimpala sa iyo. Magtiwala ka lang sa mga plano niya. Mahabang litanya ng ina nilang si Carsilda. Hindi natuloy ang pag-alis ni Maria. Pumasok sila sa loob at doon lang sila nakaramdam ng gutom nang maamoy ang adobong manok na Bisaya. Ito ang paboritong ulam nila tuwing pupunta sila ng probinsya. Kaya bigla silang natakam at doon lang nila naramdaman ang kalam ng kanilang sikmura. Hindi pa nangangalati si Maria sa kanyang kain nang bigla siyang natigil sa pagmuya. Bakit na naman? Tanong ni Marie. Si William, hinahanap niya ako. Paano kanya hanapin? Kumatos nga yun eh. Uwi ka na, Mary. Oo nga, anak. Huwag ka nang mag-isip masyado. May stress ka lang eh. Sa dama ni Sapero. Papa, pag-alagala ang ganyang kaluluwa. Kawawa naman siya. Kailangan ko siyang maibalik sa katawan niya nang magising siya ng tuluyan. Paano mo naman nasabi yan, Maria? Tagang tanong ni Sapero. Naririnig ko ang boses niya, Papa. Humihingi siya ng tulong sa akin. Palaboy-laboy siya sa kalsada kung saan siya na aksidente. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Nababahalang wika ni Maria. Napabuga na lamang ng hangin si Sapero. Alam nito kung gaano kamahal ni Maria si William. Kaya mapipilitan itong pagmaneho ito pabalik ng lungsod. Bilisan mo nang kumain para makabiyahin na tayo agad pa uwi. Saad ng kanilang ama. Tuwang-tuwa rin maging si Mary at Marie. Inakali na lang hindi na sila masusundan ng diwata sa lungsod upang pilitin na ipagkasundo sa anak nito. Inakala rin nila na hindi nagsumbong ang kanilang lolo Argos tungkol doon. Dahil hindi naman ay tanong ng kanilang mga magulang kung ano ang parusa nila. Habang nasa biyahe patungo sa lungsod, ay tulog mantika sina Marie at Mary. Samantalang si Maria ay hindi mapalagay. Nasa kay William ang utak niya. Wala siyang pakialam sa kung ano ang nangyayari sa paligid. Basta kailangan niyang mahanap ang kaluluwa ni William at ibalik sa nakaratay nitong katawan sa ICU. Oras na maibalik niya ito sa katawan nito, ay tiyak ang kaligtasan ng binatang doktor. Pagkarating niya sa lungsod, ay walang sinayang na oras si Maria. Ganyang pinuntahan ang lugar kung saan nangyari ang aksidente. Galit siya sa kanyang sarili. Makikita naman pala niya ang posibleng mangyayari sa hinaharap. Ay bakit hindi ito agad ang ipinakita sa kanya? Kung kailan tapos na, tsaka pa tila inirewind ng kanyang pangitain ang lahat. Sa kanilang tatlo ay siya lang din ang may ganong kakayahan. Hindi niya alam kung saan niya namana. Subalit pilit niya itong isinawalang bahala. Ilang taon na rin niya itong napagtanto, ngunit itinago niya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kambal. Pagkarating sa lugar kung saan naaksidente si William, ay itinigil niya agad ang kotse. Hinanap niya ang kaluluwa ni William. At hindi naman siya nahirapan na hanapin ito. Dahil sumalubong din agad ito sa kanya nang makita nito ang kanyang kotse na pumarada sa gilid ng kalsada. Mahal ko, andito ka na. Maraming salamat naman. Tulungan mo ko, mahal ko. Ilang araw na akong paikot-ikot sa lugar na ito. Pero hindi ako makaalis. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Uwi ka nito. Sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa iyong katawan. Anya. Katawan? Ilan ba dapat ang aking katawan? William, hindi mo iyan katawan. Kaluluwa iyan
na nahiwalay nung naaksidente ka. Bigla itong natigilan at napaisip. Tsaka lang nito napagtanto ng maalala nito ang malagim na sinapit. Kung ganun, patay na ako. Malungkot na tanong nito. Hindi. Nakomatos lang ang katawan mo sa ICU. Kaya kita sinundo dito ay upang maibalik ka sa katawan mo. Nabuhayan ito ng loob nang sabihin niya iyon. Agad din itong sumakay sa kanilang kotse. Pagdarating sa pribadong kwarto ng ospital kung saan nakakonfine si William, ay hinarang siya ni Miriam. Dahil galit ito sa kanya, siya ang sinisisi nito kung bakit nangyari ito kay William. Pumasok ka na sa loob, William. Hindi ko naman kailangan pumasok pa. Ni Maria. Umawa si Miriam dahil inakala nitong nabaliw ang nobya ng kambal nito. Hindi ko alam kung anong nagustuhan ng kambal kong si William sa iyo. Mukha ka namang baliw. Nakairap ang mga mata nitong sabi. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Maiwan ko na kayo. Wika niya sabay talikod. Ngunit biglang nagtakbuhan ang ilang nurse sa loob ng kwarto ni William. Nagulat silang dalawa at halos sabay pa na napatanong. Tumunog ang nurse calls button. Sino ang pumindot? Tanong ng huling nurse na pumasok. Narinig nito ang halos sabay nilang katanungan. Parehong napakunot ang kanilang noo mula sa sariling sinundan ng nurse. Sobrang tuwa ni Miriam nang makita na gising na si William. Agad itong lumapit sa kambal. Inusisa ng mga nurse lahat ng mga nakakabit kay William. Pagkatapos ay tinawag na ng mga ito ang doktor. Ang iba ay umalis na at iniwan lang ang isa. Emosyonal na lumapit si Miriam sa kakambal na si William. William, salamat naman at gising ka na. Wika nito. Ngunit hindi ito sumagot. Bagkus ay sinilip nito si Maria na nasa likuran ni Miriam. Mahal, salamat. Kung hindi mo ko hinanap at binalik sa katawan ko, malamang hindi pa rin ako nagigising hanggang ngayon. Wika nito. Napalingon si Miriam kay Maria nang may pagtataka. Ano bang ginawa niya, William? Baka nakakalimutan mong siya ang dahilan kung bakit ka na-aksidente at nakumatos ng halos 1 linggo. Miriam, tumahimik ka. Wala kang alam. Kaya pwede ba iwanan mo muna kami ni Maria? Wala itong magawa kundi sundin ang utos ni William. Nang makaalis ito, ay hinawakan ni William ang kamay ng dalaga. Hinayaan lang din iyon ni Maria. Aminado siya na sinisisi niya ang kanyang sarili dahil sa diretso niyang pambibintang. Mabuti na lang at nabigyan pa ng pagkakataon na mabuhay ang binata. Dahil kung hindi, ay habang buhay niyang sisisihin ang kanyang sarili. Mahal, kausapin mo naman ako. Sabihin mong hindi ka nagalit sa akin. Saad ni William. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Bakit mo nga ako pinagtaguan? Ang sabi pa sa akin ng papa mo, naikwento ng tita Lorena mo sa kanya, na nahuli mo akong may kahalikan. Hindi ko naman magagawa ang bagay na iyon. Alam mo kung gaano kita kamahal. Naapuin kasi si Miriam at nagkataon yata na sa ganang sitwasyon ka pumasok. Oo na, kasalanan ko. Pasensya na. Kung sakaling may nangyari sa iyo na hindi maganda, sigurado akong hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Nadala kasi agad ako ng aking emosyon. Ibig bang sabihin ay bati na tayo? Oo naman. Ako nga dapat ang may kasalanan, William eh. Pangako, hindi na mauulit pa. Hindi na talaga mauulit pa, mahal ko. Dahil hindi na kita pakakawalan pa. Maria, umayag ka nang magpakasal sa akin
Pagkalabas ko dito, pwede ba? Napaawang ang bibig ni Maria sa pagkabigla. Hindi niya inasa na aalokin na siya agad nito ng kasal. Mahal, hindi na ako bumabata. Gusto ko na rin magkaroon ng sariling pamilya. Maaari mo bang ibigay sa akin ang aking kahilingan? Tanong muli ni William. Oo naman. Mahal na mahal din kita, William. Handa akong bitawan ang lahat para sa iyo. Naiiyak na sagot niya sabay yakap sa nobyo. Matagal silang nag-usap bago tuluyang nagpaalam si Maria upang maligo at magbihis. Babalik din siya agad upang bantayan ito. Nawala sa utak ni Maria ang tungkol sa pakikipagkansundo sa arena ng mga diwata. Hindi rin sigurado kung sino sa kanilang tatlo. Ngunit malakas ang kutob niya na siya iyon dahil siyang sumira ng mga punong kahoy. Hindi niya inisip iyon. Sa utak niya ay ang abuelo na niyang si Argos ang bahala sa lahat. Mahal sila ng kanilang lolo at mga magulang. Kaya malamang hindi rin sila hahayaan na matali sa nilalang na hindi nila gusto. Samantala, naging bugnote naman si Marie dahil sa ilang araw ng hindi pagsipot ni Josh. Simula noong mauwi sila galing sa probinsya, ay hindi pa ito nagpaparamdam. Nahiya rin siyang puntahan ito sa bahay ng Tia Dolores nito. Kahit sa presento kung saan ito nagtatrabaho bilang pulis, ay nahihiya rin siyang pumunta para magtanong o dumalaw. Marie anak, napansin ko lang. Bakit nga ba hindi ko na nakikita si Josh na dumadalaw dito tuwing day off niya? Tanong ng ina nilang si Crisilda. Ito man ay nakapuna na rin. Hayaan mo na mama, baka abala lang iyon sa kanilang trabaho. Kunwari ay kalmado niyang sagot. Ngunit ang totoo ay parang sasabog ng dibdib niya sa sama ng loob. Kung nasa harapan niya ngayon si Josh, ay malamang nahampas o nasampal na niya ito. Ano, kung kailan lang nito gustong dalawin siya, kung kailan sinagot na niya ito, ay tsaka naman ito nawawala ng panahon para sa kanya. Samantalang nung nanliligaw pa ito, ay napaka-consistent nitong dalawin siya. Alam mo anak, mukhang hindi ko makita sa mukha mo na ayos ka lang talaga. Malamang kung nandito ang papa sa pero mo, sigurado akong basang-basa na niya ang laman ng uyong utak. Napatitig ng matagal si Marie sa kanyang ina. Hindi na nga niya mapigil ang sarili at naiyak na sa balikat ng ina. Napayakap siya dito ng mahigpit. Naintindihan naman siya ng ina. Hinaplos nito ang kanyang likod. Ngunit imbis na maibsan ay mas lalo naman yatang napalakas ang kanyang hikbi. Mas lalo siyang naging kampante na ilabas ang lahat ng sakit ng kanyang dibdib. At pangungulila na rin sa nobyo. Sabihin mo sa akin, ano na naman ito? Nag-away ba kayo ni Diyos? Kainaman, kung kailan maayos na sina Maria at William, kayo naman ngayon ni Diyos ang nagkaproblema. Litanya ng ginang. Kasi mama, hindi man lang siya nagpaparamdam. Simula nung umuwi tayo galing probinsya ay di ko na siya nakitang muli. Namimiss mo lang eh. Yun na nga, pero bakit parang wala siyang balak magpakita sa akin? May bago na ba siya? Ano? Para saan ang ilang taong paghihintay niya para sagutin mo? Kung maghanap lang naman pala siya ng iba. Malay mo, napikot ang babae. Kaya di na nagpakita. Bali siya habang sinasabi iyon. Ay nako anak, masyadong negatibo iyang nasa utak mo. Bakit kasi hindi mo puntahan sa bahay ng tiya niya? Para naman alam mo, hindi iyang nag-iisip ka ng negatibong bagay. Mama, ayoko ng ganyan. Ako ang babae kaya dapat siya ang nagpupunta dito sa bahay. Pero may relasyon na kayo. Walang problema kung dadalawin mo siya minsan. Malay mo nagkasakit lang.
Mama, ayaw ko. Reklamo niya. E di bahala ka. Tibid na sagot ng kanyang ina. Nataon ang kanilang atensyon kay Mary nang dumating ito, kasama ang ilang mga tauhan nila. O anak, nakapag-file ka na ba ng sertipiko ng kandidasi? Tanong ni Griselda kay Mary. Halata sa mukha nito ang pagod. Oo mama, sa grupo ako ng papa ni Dominic. Hindi ko naman nakalaing tatakbong gobernador ang papa ng Maukong. Kaloka. Reklamo ni Mary. Kasama mo ba si Dominic? Oo mama, isang grupo kami. Ayun, ang daming babaeng nagpapakyut. Ito namang babaerong si Dominic. Gustong gusto ring nilalandi ng mga kababaihan. Wika ni Mary habang iniikot ang mga mata. Ay sus, nangangamoy selos. Natatawang wika ni Griselda. Hindi nungka. Hindi ako magsiselo sa mga mukhang iyon. Ay sus, ay mga anak ko. Napagdaanan ko din yan kung paano ma-stress pagdating sa pag-ibig. Dumaan din ako sa ganyang mga anak ko. Natural lang yan kapag nagmamahal. Wika ni Griselda na palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Inanyayahan silang dalawa ng ina na magmerienda nang biglang sumipot sa kanilang harapan ang kanilang abuelo na si Argos. Nagulat sila at kinabahan na rin sa posibleng pakay nito. Naalala nila ang kasunduan nito sa arena ng mga diwata. Papa, napadalaw kayo. Halika, sabayan mo kaming magmerienda. Alok ni Griselda sa biyanan. Nako, mukhang tamang-tama ang dating ko Nasaan naman si Maria? Tanong nito. Nagkatinginan si Maria at Mary. Inakala nilang kaya hinahanap si Maria ay dahil ito ang napili ng rena ng mga diwata. Mabala ang apo mong iyon, Papa. Ikakasal na kasi sa kanyang nobyong doktor. Masayang balita ni Griselda. Kasal? Bakit? Wala bang sinabi si Sapero sa inyo tungkol sa kasalang magaganap sa aming mundo? Si Maria ay doon ikakasal at hindi sa kung sino mang doktor na iyan. Biglang nagulat at nagkatinginan si Maria at Mary. Hindi nila akalaing mangyayari pa ang bagay na iyon. Ang buong akala nila ay mapag-uusapan lang ng rena ng mga diwata at ng kanilang abuelo ng maayos. Ngunit mukhang seryoso ito at si Maria na ang napili ng rena na maging asawa ng anak nito. Talagang matutuloy pala talaga ito kasi ganoon ang mga engkanto. May sila parang word of honor. Hindi pa nakasagot si Griselda nang biglang bumukas ang pintuan. Bumungad ang bulto ni Sapero na naka-uniforme at may hawak na briefcase. Halatang nagulat ito nang makita ang amang si Argos. Mahal, sabihin mo nga sa akin, anong ibig sabihin ni Ama? Anong ikakasal si Maria sa immortal? Bakit? Sunod-sunod na tanong ni Griselda. Palipat-lipat ang tingin sa dalawang anak na naroroon. Hindi rin makatingin ng diretsahan sina Maria at Mary sa ama, lalo na sa ina. Napaubo si Argos na tila ba nililinis ang lalamunan. Mukhang nahihirapan pa itong magilap ng rason. Ngunit alam ni Sapero na hindi na niya maitatago pa ang lahat. Sapero, ano ba? Sagutin mo ko. Ikaw ba ang nakipagkasundo kay Maria sa mga nilalang sa ikalawang dimensyon? Pero bakit mo naman gagawin ang bagay na iyon? Halos maiyak na si Griselda habang naghihintay ng sagot. Mama, huwag niyo pong sisihin si Papa. Kami po ang may kasalanan. Ako talaga po ang may kasalanan. Biglang sabat ni Mary nang hindi na niya kayang makita ang ama na nahihirapang magagilap ng maidadahilan. Anong ibig mong sabihin, anak? Tanong ni Griselda. Noon kasing sobrang wasak ang puso ni Maria.
Wala akong ibang naisip na paraan upang maibsan ang bigat ng kanyang loob. Kaya iyon, dinala namin sa ating probinsya. Doon namin pinalabas ang mga nakatagong kapangyarihan. Sa ganong paraan ay nailabas ni Maria ang kanyang galit. Iyon pala, maling akala naman. Paliwanag ni Mary. Umangaw lang si Marie. Maging ito ay umako rin ng pagkakamali. Ito na rin ang tumapo sa inumpisang salaysay ni Mary. Nailing na lamang si Criselda. Napahilot ito ng sentido. Alam nito na hindi papayag si Maria. Nakikita ni Criselda kung paano minahal ng sobra nito si Doc William. Kaya paanong papayag lang itong basta-basta para maikasal sa iba. Sakto namang dumating nga si Maria at masayang ibanalita na nasa pintuan pa lang na nakapagpasukat na daw ito para sa susuoting gown. Ngunit nahalata nito ang bigat ng aura ng buong pamilya. Doon lang tila nakahalata si Maria, lalo na nang mapansin nito ang presensya ng abuelo nila. Lolo Argos, magandang araw sa iyo. Naparito ka po. Sabi ni Maria. Dahil pinapatawag kayo ng reyna ng mga diwata, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa, Maria. Siguro naman alam mo na at naintindihan mo na ang lahat. Nito. Tsaka lang naalala ni Maria ang tinalikurang atraso. Inakala niyang kaya lamang iyong idaan sa usapan at ang kanyang lolo-abuelo nang bahala sa lahat. Ama, pwede bang ako muna ang kumausap sa reyna? May ibang minamahal ang aking anak. Isa pa, ay ayaw ko silang mahiwalay sa akin. Kung balang araw mapunta man ako sa ikalawang dimensyon, hindi ang mga anak ko. Sigurado akong hindi sasaya roon si Maria, lalo na't andito ang minamahal niya. Sagot ni Sapiro. Pero iba magalit ang mga diwata at mga anito. Alam mo iyon, Sapiro. Kung si Azul ay napagbigyan kong talikuran sa Prinsesa Alicia dahil kay Lorena, iba ang sitwasyon nila. Dahil si Alicia ay katulad sa atin. Mga engkantong itim sila pero sila ay kaya nating kalabanin ng ating angkan. Paliwanag ni Haring Argos. Naguluhan si Criselda sa naging paliwanag ni Argos. Ang pagkakaalam ng ginang ay pareho ang mga itong galing sa ikalawang dimensyon. Ngunit hindi nito sukat akalaing may iba-ibang prinsipyo at katayuan rin ang mga ito sa kabilang mundo. Hindi mapalagay si Maria. Hindi siya papayag na hindi matuloy ang kasal nila William. Kaya isang planong pumasok sa utak niya. Iyon ay ang lumayo kasama ang nobyo. Walang paalam siyang tumakbo patungo sa labas, ngunit mas mabali si Argos. Hinarang niya ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Walang kawala si Maria. At kahit anong gagawin niyang pagwasak sa ginagawang harang ni Argos, ay hindi niya kayang gibain iyon. Ama, huwag namang ganyan sa iyong apo. Ako ang kakausap kay Maria. Saad ni Sapiro. Agad din naman yung tinanggal ni Argos. Hindi na rin tumuloy si Maria. Naisip niyang hindi siya pababayaan ng ama. Kaya mananatili siya sa pudor nito. Dahil kaya siya nitong protektahan. Naninibago ako sa iyo, ama. Bakit ka ba ganyan? Dismayadong wika pa ni Sapiro. Hindi mo ko naintindihan. Hindi mo alam kung paano magalit ang mga diwata, Sapiro. Higit ka makapangyarihan, ama. Ikaw ay isang hari. Kaya alam ko na kaya mong makipagkasundo sa diwatang iyon sa ibang paraan. Ginawa ko na, ngunit iba sila kung mahumaling. Uubusin nila ang pamilya mo. Naintindihan mo ba ako, Sapiro? Kahit kailan hindi ko maintindihan ang ganyang paliwanag, ama. Lalo na at mga buhay ng mga anak ko ang pinag-uusapan. Ngayon din, pupuntahan natin ang diwata na yan, ama. Ako ang kakausap sa kanya.
wika ni Sepiro. Nagpaalam ito ng maayos sa asawa at sa mga anak. Hindi pa man nakakaalis si Sepiro ay sabay nang nag-iyakan ng tatlo. Natatakot sila sa kung anuman ang kahinatnan ng pag-uusap ng ama at ng reyna ng mga diwata. Wala akong hindi kayang gawin kumpara sa inyo mga anak ko. Ama, mag-iingat ka at patawarin mo po ako dahil sa akin kaya nadagdagan ang problema mo. Ang dami mo nang inaarap na suliranin sa law firm. Heto at dumagdag pa ako. Umiiyak na wika ni Maria, sabay yakap sa ama. Maging ang dalawang kambal ay napayakap na rin sa ama at sabay na nag-iyakan. Ano ba kayo mga anak? Akala nyo naman kung hindi na makakabalik ang papa nyo. Kakausapin lang niya kung sino naman ang diwatang iyon. Wika ni Criselda. Pero bakit ang bigat ng pagkaramdam ko? Parang may... Hindi na ituloy ang sasabihin ni Mare. Nang pigilan iyon ng kanyang ina. Walang may mangyayaring masama sa inyong ama. Sige na, bitawan nyo na siya para makabalik siya agad. Utos ni Criselda. Salamat, mahal ko. Babalik ako agad, gaya ng sinasabi ko. Wika ni Sepiro kay Criselda. Alam ko naman iyon, Sepiro. Para sa mga anak natin kaya kita pinapayagan na maglakbay sa kabilang dimensyon. Tiwala ako sa talino at kapangyarihan mo, mahal. Wika ni Criselda. Tuluyan na ang mga itong nakapasok sa kabilang dimensyon nang buksan ni Argos ang lagusan. Naiwan silang mag-ina. Parehong tulala at tahimik. Marahil ay pareho sila ng nararamdaman sa mga sandaling iyon. Ang pakaramdam na tila imposible nang makabalik pa si Sepiro. Hindi nila alam kung bakit ganoon ang kanilang pakaramdam. Itinago nila iyon sa isa't isa. Si Criselda ay malungkot na nagpaalam sa kanila para umakyat sa kwarto nito. Kanya-kanyang punta na rin sila sa kanilang kwarto. Samantalang walang sinayang na oras si Argos at Sepiro at agad na pumunta sa kaharian ng mga diwata. Malayo pa lang sila ay tanaw na sila ng inang reyna gamit ang mahiwagang singsing na munting salamin sa gitna. Dismayado ito nang hindi nakita ang imahe ni Maria. Galit na galit itong tumayo mula sa trono kung saan ito nakaupo. Nasaan si Maria? Ngayon ang usapan namin ni Haring Argos. Bakit isang lalaki ang kanyang kasama na naglalakbay patungo dito sa ating kaharian? Galit na tanong nito. Baka nawala ang bisa ng mahika na ating ginawa sa kanya. Marahil ay wala ng bisa ang paghipnotismo natin sa kanya. Sagot ng salamangkerang babaylan na siyang kanang kamay na Reyna Adela. Malapit na sila. Sabihin mo sa mga katulong, ihanda ang piging. Kagaya nung una, sasalubungin natin na maayos ang ating mga bisita. Nakangising wika nito. Agad din yung sinunod ng kanang kamay niya. Hindi pa man kumatok sa malawak na pintuan ng palasyo ang mga ito. Sumalodo sa mag-ama ang mga kawal ng kaharian. Diretso silang naglakad hanggang sa marating ang trono ng reyna. Naabutan nila itong nakatayo at nakatalikod sa kanila. Ngunit ito rin ang unang nagsalita nang marinig ang pagtigil ng kanilang mga hakbang sa likuran nito. Hindi ito ang inaasahan kong darating. Nainhanda na ang piging at ilang oras na lang ay mag-umpisa na ang dapat ay seremonyas. Nasaan ang babaeng kailangan ko? Nasaan ang iyong apo, Haring Argos? Tanong nito sabay lingon sa kanila. Ako si Sepiro, ang ama ni Maria. At hindi ako papayag na maikasal ang aking anak
kung sino mang elemento ng lupa. Dahil may kasintahan siyang nagmamahal at minamahal niya. Hindi ako sang-ayon sa sinasabi mong kasunduan. Buong loob na wika ni Sapiro. Matagal na napatitig ang Reyna bago nagsalita. Hindi nito tinaasan ang boses. Hindi ito nagpapakita ng galit na gaya ng inaasahan ni Sapiro. Ngunit halatang seryoso ito sa mga dapat pag-usapan. Nandito ako para formal kong kausapin ka, kamahalan. Anong pwede kong gawin para maisalba ang pinakamamahal kong anak sa kasalanang nagawa niya sa inyo? Tanong ni Sapiro. Sigurado ka? Gusto mong ikaw ang papalit sa kanya? Magpapakasal ka sa akin at gagawin kitang hari. Nakulong sa kadaliman ng aking asawa. Hindi na siya makakawala pa roon dahil sa tindi ng kanyang nagawang kasalanan. Kaya kailangan ko ng kapareha. Sang-ayon ka ba sa aking kagustuhan? Litanya ng diwata. Napatingin si Sapiro sa amang si Argos. Mahirap para kay Sapiro ang hinihiling ng Reyna dahil may asawa siyang naiwan sa mundo ng mga tao. Bakit ba kasal lamang ang alok mong kabayaran sa munting kasalanan ng aking anak? Hindi tama na kasunduan lamang, mapipilitang ng isang nilalang na matali. Hindi ako sang-ayon sa ganyan. Mag-isip ka ba ng ibang paraan? Hindi yung ganito. Nakikilamon ni Sapiro. Huwag mo akong pangunahan at lalong huwag mo akong diktahan sa kung anong parusa ang ipapataw ko sa mga nilalang na nagkasala sa akin. Galit na nawika ng Reyna. Tahimik lamang si Argos. Dismayado si Sapiro dahil hindi niya nakilalang duwag ang ama. Sa isang Reyna lang ng mga diwata ito titiklop. Ama, wala ka bang suhestyon? Wala kang sasabihin? Tanong ni Sapiro kay Argos. Anak, kung ano ang magiging desisyon ng Reyna, iyon na yun. Kaya mamili ka. Ikaw o si Maria. Wika nito. Inausap pa siya nito gamit ang utak na may mga elementong nakapaligid sa kanyang triplets. Doon sa mundo ng mga tao. Kunting pagkakamali ng nila ay babawian ng buhay ang tatlo. Mortal pa rin ang triplets dahil ang dugo ni Crisilda ang mas nangingibabaw sa mga ito. Nagulat si Sapiro sa naging tugon ni Argos. Pagkaramdam niya ay may ibang kaluluwang sumanib sa kanyang ama. Hindi na siya makapag-isip ng matagal dahil ilang minuto na lang ay magsisimula na ang seremonya. At dahil hindi nila dala si Maria ay malamang siya ang mapapasubo sa kasunduan na sinasabi ng Reyna. Sobrang nahabag ang kanyang kalooban para sa kanyang asawa. Ngunit wala siyang magagawa. Sobrang galing mag-isip ng Reyna. Wala siyang magawa para iligtas ang pamilya. Sakaling hindi pa siya dito. Wala siyang kawala dahil nakaposisyon na rin ang napakaraming elementong tauhan nito. Masyado kang mautak, Reyna Adela. Subalit sinasabi ko sa iyo, darating ang panahon na babagsak itong kaharian mo. Wika ni Sapiro. Tumahimik ka. Hindi kailanman mangyayari ang bagay na iyan. Ang aking trono ay mananatili sa aking angkan hanggang sa katapusan ng mundo. Wika ng Reyna. Hindi mo masisiguro ang mga bagay na iyan, kamahalan. Panapanahon lang yan. Balang araw, gigising ka na hindi nakaupo sa gintong trono kung saan ka nakaupo ngayon. Tumahimik na sabi, maganda na, dahil magsisimula na ang seremonyas. Galit na utos nito. Walang magawa si Sapiro kundi sundin ang utos nito. May nakaalalay sa kanya na 2 kawal patungo kung saan ang piging. Doon na rin mismo ang resepsyon pagkatapos ng seremonyas. Halo-halong mga elemento ang naroon na inimbita ng diwata.
Iba-ibang nakakatakot ang muka. Ngunit pagdating sa mundo ng mga tao, ay kaya namang itong dayain ang paningin ng mga mortal upang gumanda at hindi nakakatakot ang pagmumuka ng mga ito. Lutang ang utak ni Sapero habang ginagawa ang seremonyas. Siguradong naghihintay sa kanya sa mundo ng mga mortal ang pinakamamahal na asawa. Nangako siya dito na bumalik. Ngunit mukhang mahati na ngayon ang kanyang mundo at hindi siya sigurado kung makakawala pa nga siya sa mga kamay ng reyna. Nung matapos ang seremonya, ay masaya ang lahat para sa salo-salo. Samantalang si Argos at Sapiro ay tila ba nagluluksa. Ngunit walang pakialam ang reyna dahil muli na namang lalakas ang kanilang kaharian. Dahil magkakaroon na ng hari at wala nang magbabalak na agawin ang trono nito bilang reyna. Samantala, isang linggo nang naghihintay sila Criselda at mga anak na triplet sa pag-uwi ni Sapiro. Ramdam ni Criselda na may kakaibang nangyayari at maging ang triplets ay nabahala na rin. Tinatawag nila ito gamit ang utak, ngunit walang sagot. Maging si Argos na ama ni Sapiro ay hindi rin sumasagot. Napagdesisyon na ni Criselda na sunduin ito sa kabilang dimensyon. Ngunit saktong nagbukas ang portal at iniluwa roon si Argos. Tuwang-tuwa si Criselda dahil ang akala nito ay kasunod na ng biyanang Engkanto ang anak na si Sapiro. Ngunit nagtaka ito nang magsara ng lagusan na walang Sapiro ang iniluwa. Nasaan ang aking asawa, amang hari? Tanong ni Criselda. Ipagbaumanhin mo, anak. Ngunit hindi na makakabalik pa si Sapiro sa inyong piling. Sagot ni Argos. Bakas din ang kalungkutan sa mukha ni Argos. Naghihintay lamang sa sagot ang triples na halatang nababahala ng gusto sa nais iparating ng kanilang abuelo na si Argos. Sabihin mo na, amang hari, anong nangyari sa asawa ko? Bakit hindi ko na siya pwedeng makita? Itatago mo siya sa amin, pero bakit? Sunod-sunod na tanong ni Criselda. Siyang umako para sa kasunduan, para kay Maria. Sa madaling salita, siya ang nagpakasal sa mahal na reyna. Ayaw man niyang iwanan kayo. Wala rin siyang pagpipilian dahil iba ang balak ng diwata. Sakaling wala siyang mapala sa inyong kasunduan. Paliwanag ng lolo nila. Natulala si Criselda at nawala na lang ng gana bigla na magsalita. Halos hindi na ito kumukurap mula sa pagkatulala. Hindi mapalagay ang triplets. Hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin para maisalba ang ama o di kaya ay maitakas mula sa kamay ng reyna ng mga diwata. Kasalanan ko to eh. Sana pala sumama na lang ako. Ako naman talagang totoong kailangan ng reyna. Malungkot na wika ni Maria. Tingin mo ba, maatim ng iyong ama na makikita kang nasasaktan? At mabigat ang loob na ikakasal sa nila lang na hindi mo iniibig? Maging ako ay ayaw ng ganun, anak. Wika ni Criselda. Pero, paano ka ngayon, mama? Alam kong durog na durog ang iyong puso. Hindi mo man ipakita sa amin. Alam ko na nasasaktan ka na ng sobra ngayon. Ayos lang, Maria, anak. Ang mahalaga, buo kayo. Kung sa tingin mo ay magiging maayos ako kung ikaw ang naroon, nagkamali ka. Mas ikakabaliw ko yun, anak. Kaya bahala na. Siguro naman tatakas pa rin ang iyong ama para bisitahin tayo. Tanging wika ni Criselda. Pasensya na, anak, mga apo ko. Kung pwede lang na ako na ang sasalo sa kasunduan. Ngunit gustuhan ko man, ayaw ng diwata sa akin. Dahil masyado na ako matanda para pangalagaan ang kaharian nila. Wika ni Argos.
Nang magpaalam at iwanan silang maghina ni Argos, ay parehong tahimik ang lahat. Parehong tulala na ani may galing sa isang libing. Si Maria ay sobrang bigat ng kalooban. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil sa nangyari. Dahil doon ay gumawa siya ng desisyon. Hindi niya kayang makita ang ina na nagdurusa. Hindi naman pumasok sa kanyang isipan na gagawin iyon ng kanyang ama. Ang tubusin siya sa kasalang walang kwenta dahil para lamang iyon sa kapangyarihan at walang pag-ibig na namayani. Gayunpaman, kailangan niyang maibalik ang ama sa piling ng kanilang ina. Hindi niya kakayaning makita ang ina sa isang sulok na sobrang lugmok. Ating gabi nang mapagpasya ni Maria, napuntahan ang lagusan patungo sa ikalawang dimensyon. Naroon nito mismo sa kwarto ng kanyang ina. Siniguro niyang hindi magising ang ina. Ingat na ingat siyang hindi makalikha ng ingay. Nang mabuksan ang lagusan ay mabilis siyang pumasok doon. Nagulat ang kanyang tiya Latika at Naida. Maging ang ina ng mga ito na Serena Ligaya. Saktong kumakain ng mga ito sa mahabang mesa. Nang biglang bumungad sa harapan ng mga ito ang kanyang bulto. Maria, anong ginagawa mo rito? Bakit naisipan mong maglakbay sa mundo ng mga immortal na mag-isa? Paano kung naligaw ka? Tanong ni Naida. Ang daming tanong naman iyan, tiya. Pero sandali, nasan si Abuelo Argos? Kailangan ko siyang makausap. Anya. Napayuko siya sa harap ng Reyna Ligayan nang magtama ang kanilang paningin. Hindi niya ito lola, ngunit napakabuti nito sa kanila, maging sa Lola Imelda niya. Magandang buhay sa iyo, mahal na Reyna, anya habang nakayuko sa harap ng Reyna. Magandang buhay Maria, umupo ka muna. Kumain ka at magpakabusog bago mo hanapin ang iyong abuelo. Saad ng Reyna. Wala siyang magawa kundi sundin ito. Nili niya ang puting pagkain na nakahain dahil ayaw niyang manatili sa mundo ng mga elemento. Hindi siya mawawala ng pag-asa na makabalik pa sa mundo ng mga mortal kasama ang ama. Gagawa sila ng paraan kung paano masolusyonan at makalayo sa arena ng mga diwata. Kawawa naman yung amang si Sapiro. Marahil ay nagluluksa ngayon ang iyong ina. Wika ng Reyna habang kumakain. Kaya ako narito ay upang kunin si Papa at ibalik sa mundo namin. Iba ang ugali ng mga diwata. Hindi sila papayag na walang kapalit ang kahit maliit na bagay o pagkakasala sa kanilang nasasakupan. Mahal na Reyna Ligaya, mahal ng mama si Papa Sapiro. Kaya ako na lang ang kapalit sa aking ama. Huli na ang lahat, Maria. Ang sabi ng iyong abuelo ay naikasal na ang iyong ama at Reyna Adela. Kaya wala na siyang kawala pa. Isa na siyang hari sa kaharian ng mga diwata. Iyon na yata ang kanyang kapalaran, Maria. Napaaga masyado ang kanyang paninirahan sa mundo ng mga elemento. Ngayon ay nangangasiwa na ang iyong ama sa kaharian ng mga diwata. Mahabang kwento ng Reyna. Halos hindi malunok ni Maria ang pagkaing nasa kanyang lalamunan. Hindi lang siya nasasaktan para sa sarili. Nasasaktan siya para sa ama at inang nagmamahalan. Ngunit napaghiwalay dahil sa nagawa niyang bagay na hindi niya inasahan, nahahantong sa ganoon kalaking perwisyo sa kanilang pamilya. Kung ganoon, wala palang silbi ang pagpunta ko rito. Hindi ko na rin mababawi ang aking ama. Malungkot niyang wika. Sandali Maria, pag-isipan natin itong mabuti. Ayoko rin na maitali ang Kuya Sapiro sa diwatang makasarili. Kailangan nating mabawi ang Kuya Sapiro sa kamay ng diwatang iyon. Saad ni Naida. Matulungan mo ko, Tia Naida.
Hindi lang si Naida ang tutulong sa'yo. Narito rin ako. Gagawa tayo ng paraan. Sabat nila Tika. Mga prinsesa ko, hindi niyo ba naisip ang posibleng mangyayari sa inyo? Dahil sa iniisip niyong iyan, nag-aalalang tanong na Reyna Ligaya. Pero mahal na ina, kuya namin ang naghihirap sa kamay na Reyna Adela. Kaya gagawa kami ng paraan para mabawi siya sa kamay ng magkasariling Reyna. Wika ni Naida. Walang magawa ang Reyna. Mabait din ito at laging nakasuporta sa desisyon ng mga anak. Sige, kung iyan ang gusto niyo. Ano bang naisip niyong plano? Baka may maitulong ako. Tanong ng Reyna. Sabay silang tatlo na nag-isip ng malalim. Wala ring plano na nabuo sa kanilang utak. Mahirap kalaban ng diwata, kaya kailangan ng maigi at konkretong plano kung paano mabawi si Sapiro sa kamay nito. Gusto ko munang makausap ang aking papa. Maaari niyo ba akong samahan sa kaharian ng mga diwata? Hiling ni Maria sa dalawang tiyahin. Oo naman, nais rin namin na mabisita ang aming kapatid. Wika ni Naida. Agad nilang tunungo ang nasabing kaharian. Ngunit hinarang silang tatlo na mga kawal na mga tikbalang. Anak ako ni Haring Sapiro, tingin niyo ba hindi kayo parurusahan ng ama ko kung nalaman niya na ganito ang trato niyo sa anak at mga kapatid niya? Lakas loob na wika ni Maria. Ipagpaumanhin niyo. Ngunit walang abiso galing sa taas na may darating na panauhin. Abala ang buong kaharian dahil sa darating na pagtitipon ng mga reyna at hari sa iba't ibang kaharian. Wika ng kawal. Pagtitipon? Hindi ka nabalita ng bagay na yan Sabat nila Tika. Saktong dumating ang dalawang diwata na may hawak na sitro. Tinawag ng dalawang ito ang mga kawal. At inutusan na buksan ang kristal na harang upang tuluyang makapasok silang tatlo. Masusunod mga diwata ng hangin. Wika ng isang kawal. Marag-amaw. Agad silang pumasok at naglakad sa malawak at mahabang pasilyo patungo sa napakalaking kaharian ng diwata. Maraming samatsaring nilalang ang kanilang nakasalubong at nakasanayan. Ngunit walang pakialam ang iba sa kanilang presensya. Ang iba ay tititigan lang sila saglit, tapos ay walang reaksyon. Para lang silang mga dayuhan o baguhang nilalang sa lugar na yon. Malapit na tayo sa trono kung saan naroon si Haring Sapiro. Lumiko lang kayo pakanan. Utos ng diwata ng hangin na siyang nautosan na sumundo sa kanila. Sinunod lang nila bawat habili ng mga ito hanggang sa marating nila ang nasabing trono ni Sapiro. Papa! Hindi mapigil na sigaw ni Maria nang makita ang ama. Sobrang emosyonal niya at hindi na rin mapigil ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Patakbo siyang lumapit dito nang makitang tumayo ang ama para salubungin siya. Papa, bakit mo ginawa ito? Paano si Mama? Agad niyang tanong. Maria anak, naipit ako sa sitwasyon at wala na akong pagpipilian pang iba. Ngunit ayos na rin kaysa ikaw ang magdusa. Alam ko naman na maintindihan ako ng iyong ina. Pareho kaming mahal kayong tatlo. Kaya handa naming isakripisyo ang aming sariling kaligayahan para sa inyong mga anak namin. Mas lalong naging emosyonal si Maria. Bakas din ang sakit at lungkot sa mga mata ng kanyang ama, katulad sa kanilang ina. Ngunit pinili ng mga ito na magpakatatag. Ayaw ipakita ang mga luhang pilit na pinipigil ang pagpatak. Darating muli ang araw na muli kaming magkasama ng inyong ina. Pangako iyan anak. Kaya umuwi ka na sa kanya. Hintayin niyo ang aking pagbabalik.
Sabihin mo sa iyong ina, mahal na mahal ko siya at hihintayin sana niya ang aking pagbabalik sa mundo ng mga mortal. Bilin pa rin ni Sapero bago tuluyang pinaalis silang magtiya. Papa, hindi pa pwedeng manatili mo na ako dito ng ilang araw sa tabi mo? Pakiusap ni Maria. Anak, ayoko maabutan ka ni Adela. Huwag ka na muling pumunta rito ha. Hayaan mong ako ang gagawa ng paraan upang makausap at makita kayo. Pero ama, hindi ka na namin makausap gamit ang isipan. Anong nangyayari? Pasensya na Maria. Ngunit pinutol ni Adela ang ating ugnayan sa utak. Pero huwag kang magalala. Gagawa ako ng paraan. Oras na magtatagumpay ang aking plano, pangako. Babalik agad ako sa inyo. At sana nga ay maabutan ko pa ang iyong nalalapit na kasal, anak. Malungkot na wika ni Sapero. 2 buwan na lang ay ikakasal na si Maria. Kaya hihiling niya muli dito na sana ay darating ito sa mismong araw ng kanyang kasal. Na maihatid siya nito sa harap ng husgado na siyang magkakasal sa kanila ni Doc William. Emosyonal silang mag-ama nang tuluyan ng magpaalam si Maria sa amang si Sapero. Maging ang 2 prinsesa na sila Tika at Naida ay awang-awa kay Maria. Kung mabuti pa, ihatid mo na muna si Maria sa mundo ng mga mortal at Tika. Samahan mo muna ang pamangkin natin, tsaka si Criselda na rin. Sigurado akong sobrang nagluluksa iyon. Wika ni Naida habang nilalakbay nila ang kaharian. Ayos lang ako. Kaya lang, nakokonsensya ako sa mga nangyari. Ako lang dapat ang naghihirap ngayon, hindi ang mama at papa ko. Siguradong pati ang mga kambal ko ay mahihirapan na tanggapin ito. Yung malala pa ay baka sa akin ang isisi ang lahat. Wika ni Maria. Hindi mangyayari yan. Mahal ka ng mga kambal mo. Maintindihan nila. Kung hindi man ngayon, balang araw. Sige na, ihatid ka na nila Tika sa inyong mundo. Wika ulit ni Naida. Baka pwedeng ikaw na lang, Naida. Ayoko munang makita ang mundo ng mga mortal. Malungkot din na wika nila Tika. Kung harapin mo na lang din ang iyong problema kay Luis, hindi yung pagtataguan mo yung tao. Pareho lang kayong natalo. Lalo lang mas talo yung anak nyo na nasa sinapupunan mo. Galit na wika ni Naida. Buntis ka, Tia Latika? Gulat na tanong ni Maria. Oo, Maria, naturingan na may isang kapangyarihan at immortal. Ngunit nauto lang ito ng isang mortal. Galit pa ring wika ni Naida. Nagmahal lang ako. Kaso ay yung minahal ko naman ay taksil. May lungkot sa mukha ni Latika habang sinasabi yan. Iya, kausapin mo ng tama. Baka sa isipan mo lang din yan o kaya ay sa nakita mong hindi mo inalam ang paliwanag. Katulad ng nangyari sa amin ni William. Tignan mo. Tignan mo ngayon ang kahinatnan. Ang daming apektado. Kung ako sa'yo, kausapin mo ng maayos si Kuya Luis. Mukha lang yung komedyante pero mabait ang tiyo ni Diyos. Minsan na siyang dinala ni Diyos at ipinakilala sa amin. Paliwanag ni Maria. Sa tagal ng pamimilit nila Latika at Naida, naharapin nito si Luis, ay sa wakas. Pumayag na ito na sumama sa mundo ng mga tao. Naging emosyonal naman si Criselda na makita ang anak na si Maria. Inakala nitong si Maria na ang pangalawang lilisan at hindi na muling magpaparamdam. Mama, patawarin niyo po ako. Ako ang dahilan ng paglisan ni Papa. Wika ni Maria sabay yakap sa ina. Kunento niya rito ang pagkikita nila ng kanyang ama sa mundo ng mga elemento. Nasaktan si Criselda ngunit siniguro nito na hindi ito galit kay Maria. Ayaw rin ito na muling mawala si Maria ng ilang araw at hirap silang hagilapin ito. Mababaliw na rin si William kakahanap sa iyo. Isang linggo na lang ay kasal na ninyong dalawa. Handa na ang lahat.
Maging ang iyong trahe de boda ay tapos nang gawin ng designer. Kaya huwag ka nang alis ng alis. Mas lalo akong mabaliw kung pati kayong mga anak ko ay mawala ng matagal sa aking paningin. Maintindihan ko pa kung may sariling buhay na kayo, gaya ng pag-aasawa. Pero ang mawala na lang bigla at hindi na magpaparamdam, naku Maria. Ikaw mamatay ko anak. Madamdaming wika ni Criselda. Iniluwanag niya rito na kaya siya nawala ng matagal ay dahil nilakbay niya ang kaharian ng mga diwata kasama ang 2 tiyahin na engkantada. Umaasa siyang madala pabalik ang ama sa kanilang mundo. Ngunit wala ng pag-asa pa. Hintayin na lang niyang pangako ng ama. Darating ito sa ibang pagkakataon para dalawin siya. Lalo na ang kanilang ina na pinakamamahal nito. Matagal ang kanilang pag-uusap nang dumating ang kanyang 2 kambal. Nabungaran sila nito sa kusina, kaya sobrang saya ng dalawa nang makita siya. Saan ka ba galing? Alam mo naman na ikakasal ka na. Kung saan ka ba nagpupunta? Wika ni Mare. Gusto ko lang naman sana na maibalik dito si Papa. Sagot ni Maria. Si Papa? Tama ba ang hinala namin na nasa mundo siya ng mga diwata? Tanong ni Mere. Oo, at hindi na siya basta makakalabas doon dahil hawak niya ang malaking responsibilidad. Laro na nga ako siyang bibisitahin tayo paminsan-minsan. Kanya. Walang tugon mula sa kanyang mga kapatid at ina. Pagkaramdam niya ituloy, ay nagsimula na ang mga itong sisihin siya. Pasensya na kayo. Pinilit ko naman si Papa na ako na ang pumalit sa kanya. Kaso ay hindi na raw pwede. Kasi naitali ni siya sa Rena. Kung itatali pa ako sa anak ng Rena, pareho na kaming dalawa ang maging may posisyon nga sa kaharian. Ngunit para pa rin namang alipin o di kaya ay bihag. Walang matinang desisyon at sunod-sunuran lamang sa kanila. Kwento ni Maria. Ilit na magpakatatag si Criselda sa harapan ng mga anak. Gusto na nitong umiyak upang mailabas ang sakit, ngunit hindi pwede. Dahil ayaw nito na makikita ng triplets na sobrang nasaktan nito. Kakayanin ni Criselda ang lahat. Ramdam nito ang muling pagbabalik ni Sapiro anumang oras. Alam ni Criselda kung kaano siya kamahal ni Sapiro. 2 dekada na silang nagsama. Kaya kilala niya ito ng lubos. Nasukat at napatunayan na rin niya ang pagmamahal nito sa kanya. Saktong tinawag sila ng katulong para maghapunan nang dumating si William. Ilang gabi na itong pabalik-balik at umaasa na nasa mansyon na si Maria. Hindi naman ito nabigo sa pagkakataong iyon dahil naroon at umaasa rin si Maria sa pagbisita nito. Mahal ko, mabuti at nakauwi ka na. Saan ka ba galing? At ilang linggo ka nang nawala at walang paramdam. Huwag mo naman itong ulitin, Maria. Kahit ang mama mo ay sobrang nag-alala sa iyo. Litanya ni Doc William. Pasensya na mahal ko. May inasikaso lang akong bagay. Pero nandito na ako. Tuloy na ang kasalan. Siyempre, Maria. Mababaliw ako kung hindi matuloy ang kasal natin. Wala na akong ibang pangarap na mamahalin kundi ikaw lang. Lumapit pa ito sa kanya at yumakap ng sobrang higpit. Mas lalong nasaysiguro ni Maria na tunay at dakila ang pagmamahal na inuukol ni Doc William sa kanya. Kayong dalawa, huwag kayong sobrang tamis. Lalanggamin tayo dito. Biro ni Mere. Sabay silang nagtawanan lahat. Maging si Criselda na kanina lang ay sobrang lungkot. Ngunit nawala nang makita na masaya ang magkakapatid. Naging abala ang lahat dahil nataon din na malapit na ang eleksyon. Tumakbong sanggunian si Mere sa kanilang bayan. Kaya mas lalong naging abala. Hindi lang kasal nila Maria ang paghahandaan, maging ang nalalapit rin na eleksyon. Si Maria ay naging abala rin. Simula nung umalis ang amang si Sapiro, ay siya na ang nangangalaga ng kanilang law firm. Nagpasalamat si Criselda na tinahak ni Maria ang pagiging abogado.
dahil hindi niya siya nahirapan sa kanilang kumpanya. Kahit pa wala si Sapero, kung gaano ito kagaling na lawyer, ay ganoon din si Marie. Sobrang swerte ni Criselda sa kanyang triplets. Iba-ibang karir ang tinahak ng mga ito. Ngunit parehong may magandang hangarin para sa kapwa. Araw ng kasal nila Maria at William. Napaka-grande nito at ang piging ay napuno ng mga palamote, lalo na ng mga puting bulaklak at maliliit na ilaw. Masaya ako para sa inyo, anak. Emosyonal na sambit ni Criselda. Salamat, Mama. Sana lang ay darating si Papa. Masaya ako kung darating siya, Mama. Malungkot na wika ni Maria. Anak, darating man o hindi ang iyong ama. Kailangan mo pa rin maging masaya dahil araw ito ng iyong kasal. Huwag mong dismayahin si William. Kapag malungkot kang ikakasal, ano na lang ang iisipin ni William? Masaya naman ako, Mama. Pangarap kong maikasal kay William. Ngunit pangarap ko rin na maihatid ng ama at ina sa harap ng altar kung saan naghihintay ang aking mapapangasawa. May magagawa lang sana ako, Maria. Kaso isa lang akong ordinaryong tao na walang kakayahan sa lahat. Malungkot na wika ni Criselda. Saktong pumasok ang dalawang kambal ni Maria. Nasuot ang damit ng mga maid of honor. Kakaibang kasalan niyon dahil dalawang maid of honor at baseman. Handa na ang bridal car. Kailangan na nating umalis. Kanina pa naghihintay si na William sa atin. Saad ni Marie. Agad silang lumabas ng kwarto. Isang malawak at kilalang beach resort ang kanilang narentahan. Para doon ganapin ang kasalan at doon na rin ang reception. Saktong maglalakad na si Maria sa pulang carpet dahil naipatugtog na ang Waiting Ave Maria nang biglang bumungad si Sapiro. Sandali, hintayin niyo ako. Mahal? Gulat na sambit ni Criselda. Hindi nito maiwasang umiyak kahit pa maraming tao ang nakatingin. Ngunit pilit nitong pinipigil ang sarili. Iyak iyon ng kagalakan. Hindi kasi nito akalaing darating ang asawa upang sabay sila na maghatid kay Maria sa harap ng mapapangasawa nito. Matapos maihatid si Maria, ay pumagilid na sila. Agad kinausap ni Criselda ang asawa. Akala ko hindi na kita makikita pang muli. Malungkot at naiiyak na wika ni Criselda. Habang nakaupo silang magkatabi sa likod ng ikakasal. Pasensya na mahal kong asawa. Pumuslit lang ako para makasiguro na ako ang maghatid sa anak natin sa altar. Muli na naman ako mawawala pagkatapos nito. Ngunit pangako ko sa iyo, babalik ako at magkasama ulit tayong magpamilya. Pangako ni Sapiro sa asawa. Naintindihan ko at maghihintay ako sa iyo. Kahit gaano pa katagal. Aasa pa rin ako sa iyong pagbalik, Sapiro mahal ko. Saad ni Criselda. Hindi na nakapagpaalam pa si Sapiro at agad ding nilisan ang kasal. Ewan nitong magtagal at baka masundan na Rena Adela sa mundo ng mga mortal. At baka masisira ang mismong araw ng kasal ni Maria. Masaya ang lahat dahil naging tagumpay ang kasalan. Walang kung anumang balakid. Diretso ang dalawa sa kanilang pulot gata at sa ibang bansa iyon balak ni William. Muli na namang naging malungkot si Criselda. Dalawa na ang sabay na namaalam sa kanya. Bilang isang ina at asawa, ay nakapapanibago iyon sa kanya. Parang kailan lang buo at masaya silang nagsasama. Ngayon ay tila unti-unti nang mag-aalisan sa buhay niya ang mga ito. Ang binuo niyang pamilya ay bubuo na rin ng kanila. Ngunit ang masakit sa lahat ay ang kasama niyang bumuo at nangakong sasamahan siya hanggang sa pagtanda ay maagang nawala sa kanyang tabi.
Mama, kanina pa kita tinititigan mula sa malayo. Sobrang lalim ng iniisip mo ha. Una ni Mary. Kakarating niya nito mula sa pangangampanya ng kanilang distrito. Kasamang nobyo na si Dominic. Na tumatakbo ding vice alkalde. Anak, nariyan ka na pala. Kumusta naman ang pangangampanya niyo? Nasaan si Dominic? Tanong niya rito. Iniwanan ko muna sa kusina, Mama. Hinahanap kasi kita. Nandito ka pala sa opisina niyo ni Papa dito sa bahay. Malungkot lang ako, anak, dahil unti-unti na kasi kayong nag-aalisan sa tabi ko. Hindi magtatagal. Ikaw na naman. O di kaya ay si Marie ang magpapakasal. Mama naman, kahit magpapakasal kami ay hindi naman kami mawawala sa iyo. Kung magbakasyon man kami para sa honeymoon, gaya nila Maria, hindi naman sobrang katagalan iyon, Mama. Nakakapanibago pa rin, anak. Pero unti-unti ko namang tinatanggap sa sarili ko na ganito talaga ang mangyayari. Mama, mahal na mahal ka namin. Hindi kami aalis sa tabi mo. Sasamahan ka namin hanggang sa pagtanda mo. Pangako po yan. Wika ni Mary, sabay yakap sa ina. Tila naibsa naman ang mabigat na dinadala ng ginang. Alam ko naman na darating talaga tayo sa ganitong sistema, anak. Kaso ay talagang hindi pa ako handa. Parang ang bilis ng sandali. Gusto ko pa kayong makasama pa kahit ilang taon man lang. Wika ni Criselda. Binigyan ito ng kasiguraduhan ni Mary na mananatili pa sila sa tabi nito hanggang sa ito man mismo ang magtataboy sa kanila para bumukod na. Samantala, masayang-masaya ang mga magulang ni William nang bisitahin ito kasama ang asawa. Ang ganda ng asawa mo, William. Mayaman din pala ang angkan. Ito'y sobrang swerte mong bata ka. Nakangising wika nito. Sobrang bait po ni Maria, Mama. Wala na akong mahanap na kagaya niya. Nako naman, William. Kung magkapambola ka naman, mamaya magtataray na ako dito eh. Hindi madidismaya lang ang mama mo. Biro ni Maria. Napatawa naman ang biyanan niya at maliban lamang sa ama ni William na tila hindi siya nagustuhan para kay William. Kawawang Emily, talagang naisapwera na talaga, anak. Diretsang wika nito. Natigilan si Maria at nagpalipat-lipat ang tingin sa biyanan na babae at lalaki. Maging kay William ay nagtatanong ang kanyang mga mata. Ang buong akala niya ay maayos na sila dahil nakasal na silang dalawa. Ngunit hindi niya inasahan na mukhang may tatsulok pa rin sa kanila. Papa, pakiusap. Huwag ka namang basto sa harap ng asawa ko. Parang pinaparamdam mo na hindi mo gusto si Maria. Ani William. Bakit? Mukha bang gusto ko ang babaeng yan? Prangka nitong sagot. Parehong nagulat si William at Maria. Maging ang ina ni William ay ganon din ang naging reaksyon. Ano ba, Leandro? Huwag kang ganyan sa anak natin. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi mo pwedeng panghimasukan ang damdamin ng anak natin? Kaya tayo nilayasan ni Miriam dahil sa ugali mo. Hindi pwede na ikaw ang mamili para asawahin nila. Hayaan mo sila. Wika ng ginang. Kaya din lumaki ang ulo ng mga anak mo, Teresita. Dahil sa harap nila mismo, pinaparinig mo na sila ang pinapanigan mo. Hindi sa ganon. Pwede mo, Mama, Papa, tumahimik na kayo. Huwag kayong basto sa harapan ni Maria. Nakakahiya kayo. Sana pala din na lang ako pumayag sa hiling mo, Mama. Dito kami mag-honeymoon ni Maria. Sisirain niyo lang pala ang araw namin dito. Wika ni William at inakay na si Maria patungo sa kanyang kwarto. Hindi alam ni Maria kung ano ang magiging reaksyon. Karamdam niya ay siya ang pagiging dahilan ng lamat sa pagitan ng asawa at ng mga magulang nito. Nakatulog na si William ngunit siya ay gising pa rin. Marahil ay naninibago siya
dahil ang gabi sa Amerika ay umaga sa Pinas. Naisipan niyang lumabas at magpahangin sa patio na malapit sa swimming pool ng mansion. Inakala niyang tulog na ang kanyang mga biyanan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni, nagulat na lamang siya nang biglang magsalita ang biyanan ng lalaki sa kanyang likuran. Iniisip mo siguro na balang araw, magiging sa iyo na itong napakalaking bahay na ito. Maging ang kumpanya na pinaghirapan kong palakihin at ang milyong pera ko sa bangko na aking naipon. Ang galing mong mamili iha? Pang-iinsulto nito sa kanya. Papa Leandro, kung yaman lang din ang pag-uusapan, baka mas mayaman pa kami kaysa sa inyo. Hindi po pera ang habol ko kay William. Pinakasalan ko siya dahil mahal ko siya. Kung gusto mo, bigyan pa kita ng 1 toneladang ginto. Formal niyang sagot. Umalakak ito ng sobrang lutong. Nakakairita, nakakainsulto. Biglang nawala ang iniimpit niyang pasyensya kanina pa. Aba, mayabang ka. Isang pipitsugin lamang na law firm ang pag-aari niyo, iha. Nagkaroon ka ng toneladang ginto. Nasimot niyo ba ang ginto ng mga Marcos? Kasing talino ng dating Pangulo ang iyong ama. Di kaya'y bayad ng mga sindikato at kriminal. Pilit pinapanalo ng iyong ama't ina. Tama ba ako, iha? Sa tanong na iyon ay mas lalong naupos ang tinitimping pasyensya ni Maria. Sasabog na ang kanyang dibdib, kaya hindi niya napigilan ang paglabas ng bolang apoy sa kanyang mga palad. Ibinato niya iyon at tumama sa patio, kaya naging sanhi ng pagkasunog. Nagulat ang kanyang banyang lalaki sa hindi nito inaasang pangyayari. Ngunit ubos na ubos ang pagtitimpi niya sa ugali nito. Halimaw ka. Sabi ko na nga ba at mali nang pinakasalan si William. Kaya pala mabigat ang loob ko sa iyo. Halimaw ka. Lahi kang diablo. Sigaw nito. Tsaka lang nakahuma si Maria. Napagtanto niyang mali ang kanyang ginawa. Ngunit hindi na niya mababawi pang lahat. Lalo na at papalapit sa kanila si William at ang ina nito. Papa, anong ginawa mo? Tanong ni William. Anong ako? Wala akong ginawa. Tanungin mo itong halimaw mong asawa. Sabi ko na mali ka ng pinakasalan. William, pagsisihan mo ang lahat ng to. Papa, huwag mong ganyanin ang asawa ko. Masyado mo nang sinasaktan ng damdamin ng asawa ko. O mabuti pa, ilayo ko na lang siya sa inyo. Galit na wika ni William. Anak, sandali. Uminahon ka, anak. Pagpasyensyahan mo na ang papa mo. Ako na lang ang intindihin niyo, anak. Para mo ng awa. Gusto pa kitang makasama. Magmamakaawa ng ina ni William. Pasensya na mama, ngunit hindi ko hayaan na. Basta na lang laitin at maliitin ng papa ang aking asawa. Pinili ko siyang mahalin at pakasalan. Kaya dapat ako ang unang poprotekta sa kanya. Pagkawi ka nito ay agad itong hinila ang kamay ni Maria papasok ng bahay. Hindi na nakapagsalita pa si Maria. Agad silang nagligpit dahil balak ni William na maghanap na lang ng apartment o di kaya ay maghotel na lang sila. Mahal, pasyensya na pero kasalanan ko naman talaga. Hinging dispensa ni Maria. Hindi mo na kailangan magpaliwanag, Maria. Nakita ko na una pa lang kung paano ka tratuhin ng papa. Kaya di mo na kailangan magpaliwanag. Pero huwag ka nang magpaliwanag, sabi. Mahal ko. Basta simula ngayon, hindi ka na makikita ng papa. Hanggat hindi niya tanggap na ikaw ang pinili kong maging asawa. Paliwanag ni William. Ramdam ni Maria ang konsyensya para sa ama ni William. Gusto na sana niyang ipagtapat dito ang tungkol sa kanyang katauhan. Ngunit lagi siya nitong pinatatahimik sa tuwing nais siyang magsalita. Samantalang nagbunyi ang partido nila Mary at Dominic dahil sa pagkabanalo ng kanilang partido. Dahil doon ay naghanda ng malawakang piging sa bakuran nila Mary.
Ang ina nilang si Carsilda ang pasimuno ng lahat. Si mama talaga, hindi naman nakakailangan ito. At saka, isa mag-aksaya tayo ng pera para ipakain sa mga mayayaman mong kaibigan. Bakit hindi na lang natin ipamimigay sa mga mahihirap? Reklamo ni Mary. Siyempre, mimigay ka rin anak. At saka pasalamat ko na rin ito dahil nagkaroon ako ng anak na may malaking puso para sa mga mahirap. Naku mama, kung hindi pa ako naglibot para makita ang sitwasyon ng mga nasa squatters area, hindi ko pa malalaman kung gaano kahalaga ang bawat butil ng kanin na ating niluluto. Sobrang swerte ko na ipinanganak akong may gintong kutsara ang mga bibig. Salamat na rin sa mabuting pagpapalaki niyo sa amin, Mama. Hindi ako ganito kung hindi dahil sa inyo. Madamdaming saad ni Mary. Napayakap si Carsilda sa anak. Ang pagkakaroon ng napakabuting mga anak ay sobra-sobrang biyaya na mula sa taas. Nasaan na nga pala si Dominic, anak? Takang tanong ni Carsilda. Nang mapansin itong kanina pa si Dominic wala sa paligid. Yun nga mama. Kanina pa pinapatawag daw ng papa dahil may pag-uusapan sila. Hindi ko naman alam kung ano dahil ayaw akong papasukin ng kanyang ama. Ano? Nobya ka ni Dominic. Miyembro ka ng kabinete. Ilang sandali na lang ikakasal na kayo ni Dominic. Bakit ayaw kang isama? Takang tanong ni Carsilda. Hindi ko din alam, mama. Alam mo anak, ito, tatapatin na kita. Ano po yun, mama? Mabigat ang dugo ko kay Mayor Lazaro. Ilang dekada nang nanungkulan yan. Bakit ang dami pa ring squatter? Bakit kahit isang pabahay walang proyekto? At laging kung may kalamidad lang may lalabas na budget. Ito namang mga taong bayan na mukhang pera at maliit ang kaligayahan sa buhay. Kunding halaga ng pera, ilang kilong bigas at sardinas na hayon. Tuwang-tuwa na. May mas maiunlad pa itong bayan natin kung tutuusin anak. Napakahabang litanya ni Carsilda. Mama naman, parang pinagduduhan mo naman si Mayor Lazaro niyan. Alam mo naman na magiging biyanan ko na siya. Alam ko anak, pero pinapaalam ko lang sa iyo ang pananaw ko anak. Kaya ikaw, huwag kang masilaw sa pera ha. Hinangad mo ang isang posisyon, gawin mo ang trabaho mo. At maging mabuti ka sa mga taong bayan. Tulungan mo ang mga nararapat tulungan. Oo naman po mama. Tanging sagot ni Mary. Ayaw niyang pag-isipan ng masama ang pamilya ng kanyang nobyo na dekada nang nanunungkulan sa bayan. Nang magsimula na siyang umupo sa kanyang posisyon, ay masaya siya at maayos naman ang lahat. Isang araw, ay may pagpupulong sa lahat ng mga nasa posisyon. Mula congressman pababa. May pagpupulong tungkol sa isinumiting proyekto sa gobyerno para sa kawang gawa. Malaking pondo ang ilalabas ng gobyerno para masigurong mabibigyan ang lahat ng mga mahihirap na mamamayan. Masayang-masaya sa Mary, maging ang kanyang nobyo, kasi ay sobrang galing sa pagpaplano para sa ikabubuti ng mamamayan sa kanilang bayan. Ngunit nagulat siya ng isa sa mga kasamahan niyang sanggunian ay nagtanong kung iilan ang magiging komisyon ng bawat isa. Ano pong komisyon? Tabang tanong ni Mary. Isa sa kanyang veteranang kasamahan na halos nakailang panalo na rin sa pagkasanggunian ang sumagot. Ano ka ba, Ineng? Dapat alam mo na kapag nasa politika ka. Tiba-tiba ang ating bulsa sa mga komisyon na ating makukuha. Nagulat si Mary sa sagot nito. Ibig sabihin ay may katiwaliang magaganap. Totoo ang hinala ng kanyang ina na kaya walang pag-unlad ang kanilang bayan. Dahil bago pa man mapunta ang budget sa proyekto, nahati na ito at ang kalahati ay ang paghatian ng nasa posisyon. Nakapanlaw mo iyon para kay Mary.
Masama ang titig niya kay Dominic. Kahit naobyo niya ito, ay hindi niya palalampasin ang maling sistema ng pamamalakad ng ama nito. Lalo na't ito pa ang naturingang bise ng ama nitong alkalde. Matapos ang kanilang pagtitipon, ay niyaya na siya ni Dominic na lumabas para kumain. Sumama siya ngunit nakasimangot at hindi nagsasalita. Ano bang nangyari sa iyo? Kanina ka pa bad trip? May mali ba sa pagtitipon natin kanina? Tila inosente nitong tanong. Hindi mo alam ang mali sa pagtitipon natin kanina? Napakalinaw ng panloloko ng mga nasa posisyon sa mga taong bayan. Maawa naman tayo sa mga mahirap, Dominic. Hindi ko hayaan na magpapatuloy ito. Buong loob niyang sabi. Natigilan sa pagkain si Dominic. Napatitig ito ng matagal sa kanya bago nagsalita. Seryoso ka ba? Tanong ni Dominic. Mukha ba akong nagbibiro, Dominic? Hindi ko alam kung paano niyo nasikmurang mag-ipon ng napakalaking salapi. Habang ang mga mahirap ay mas lalong naghihirap. Nasa na pangako natin sa pangangampanya natin, Dominic?